Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mga katauhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ingo manusaba sa mga nakamonitor karon sa toang Facebook live streaming. Nga makita mga ka-angel diha sa iyong tagsa-tagsa ka cellphone. Ingo manusaba sa toang mga buhing bayani nga naka-standby karon o ilabi na usaba sa tibuok kalibutan. Mga ka-angel, mayong hapon, mayong odto, mayong buntag, ug mayong gabi sa tanan. Ilabi na usaba kabal sayo na magita mga ka-angel nga lahi ang atong oras karon nga mga adlaw, kaya ang uban sa gawas na nasod na ay buntag, na ay udto, na ay hapon ug dunay gabi. Muna makaingon ko sa inyo, mayong buntag hapon gabi kay lahi matag oras. Ilabi na usab atong pagpanibaya sa mga OFW nga naakaroon na sa iba't ibang panig sa kalibutan mga ka-angel.
Ilabi na usab sa tuang correspondent. Dito kalimtan mga ka-angel. Duha ni kabuk sila nga mga correspondent nga naa karon sa gawas na nasod. Una ni ini mga ka-angel, kini si Bibiangka. O kung nakamonitor ka karon ma'am, murag gimingaw na ang mga katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro o ilabi na usaba diri sa barangay sa Tablon. O ilabi na usaba kay Rica Balibria. Okay sir, kumusta na sir? How are you? Kumusta naman? Murag wala ka nakapadala og kining imuhang video kisong kaniadtong miagi nga Sabado. Murag nalimtan man tingali. Og ilabi na usaba sa tuang correspondent gapon nga naa sa West Ghana, Africa, kay Sir Robinson Sarabia. Hello sir. Sa inyong tanan, maayong hapon na karon dire. Oras karon alas 4:08 na mga ka-angel. Pagpanimbaya usaba ngadto sa tuang mga kaigsuunan nga nasakop usab diri sa atoang probinsya. Okay, sakop usab diri sa tuang dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na usab ang 80 ka barangay mga ka-angel. Okay. Kumusta naman mo dya? Okay, labi na sa itong pagpinisikay-sikay sa sayong kahaponon. Sa mga 80 ka barangay nga sakop sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O ilabi na usaba mga ka-angel ang duha ka mga distrito. Ilabi na ang District 1 nga kinsa kini agi panguluhan. O girepresentahan kini sa tuang halangdon nga congressman si Rolando Clarix Oy. O ilabi na usaba sa District 2 kang Rufus Rodriguez. Ito kalimtan ang 23 ka mga municipality nga sakop usab sa probinsya sa Misamis Oriental. Ilabi na ang 1st District gikan sa Opol padulong sa Lugait. Ang District 2 gikan na sa Taguluan padulong adto sa Magsaysay. Ato sa pangumustahon mga ka-angel ang ato nga halangdon nga kapitan diri sa Barangay Tablon si Kapitan Abilii Kidausa uban sa iyang pinilangga nga inahan nga si Ma'am Nora. O ang ato ang usab nga si Kagawad Alan Magsayo dito kalimtan wad. Mayong hapon kanimo uban na si mo ang banay sa kapamilya diri sa Barangay Tablon mga ka-angel. Yato nga may agi nga mga adlaw sa pagbaha sa puro ka 11-12. Anaadod always si Kagawad ang Magsayo mga ka-angel andam sa iyang kaugalingong pandudlanan. Mga gipaks mga ka-angel, mga relief goods aron panghatag sa napod-apod ang mga kabalayan. Labi na kato nga nasalanta sa low pressure mga ka-angel. O labi na usab dito kalimtan ng mga ka-angel ang ato ang management and staff diri sa tuwang station. Ilabi na sa tuwang admin head. Pao si Ma'am Rocklyn Adaang. Sa tuang partner din mga ka-angel, tigtimon na sa tuang monitoring si Angel Rosdinia, katuang production assistant. Ang labi na usaba sa tuang chief of reporter si Tongski Sambas nga nanukad karon mga ka-angel sa Barangay Makabalan aron sa paghatod og mga preskong mga balita uban usab sa mga duha ka mga reporter si Efrena si Lucia o si Dros Sanuria. O sa tuwang sports mga ka-angel si Ricky Tadeo Real. O ang tuwang news writer si Sheena Sulugan. Ako di ay makiguban kanyo mga ka-angel hangtod sa usa ka oras ang takna sa kahaponon. Dinhilanga sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Kini si Angel Raya na si Ricol Molo. O diri na ta mga ka-angel sa mga nagbabagang balita ngayon. Labi na sa mga balita karon mga ka-angel sa national, international, local news sports. Balitang espesyal og sa showbiz.
Labi sa local news sa mga ka-angel, Dawla Islamia, member patay sa engkwentro sa Maguindanao. Labi sa mga ka-angel sa unang bulalyada sa balita ni Efren Solucia, gikaingon naman nag-uya basikop daw sa drug bypass operation. Og labi na usab sa kaduhang bulalyada sa mga balita ni Efren Solucia, gikaingon managsuod sikop sa PDEA. Labi na kang Diyos sa Noria mga ka-angel, hulagway sa tropiko diri sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og labi na usab sa mga presyo sa mga merkado. Merkado sa Bolwa, merkado sa Kugon, og merkado sa Agura. Og labi na sa ato ang chief of reporter nga naulahin na na ito og basa. Ikaingon pa asawa gikulata. Sa laing bahin sa ikaduhang balita mga ka-angel, bana daw, naghikog. Sa kay rason ini mga ka-angel ato kanang alinawon na sa ikaduhang balita ni Totong Sambas. Alang usab sa atong national news mga ka-angel, pagpapatupad muli ng NCR Plus bubble. Inimungkahi ng Okta versus sa COVID-19 Delta variant. Habang sa international news sa mga ka-angel, bagong sanksyon ipinataw ng US versus 7 ka mga Chinese officials. Sa una nga balita ni Ricky mga ka-angel sa balitang sports, membro ng Gilas Squad maglalaro na sa US Pro League. Habang sa kaduhang balita sa sports mga ka-angel, Hidelin last Olympics. Lalaban muli sa medalya para sa Pilipinas. Habang sa balitang espesyal, isang pamilya sa Bangladesh ipinanganak na walang fingerprint. Habang sa balitang showbiz sa mga ka-angel, Juliana Gomez, Lake Adventure ang panibagong pahiwatig sa espesyal na relasyon sa national athletes. Mo na mga ka-angel ang tuang nagbabaga nga balita sa hapong ito. At ang mga ka-angel sa tuang pagbabalik. Standby! Okay mga ka-angel, balik ta sa tuang balita karong hapon na. Oras karon ng mga ka-angel, alas 4:15 na sa hapon. Ada nga sa local news mga ka-angel, ilabi na ang tuang mga local reporters mga ka-angel, mga angel reporters. Naglupad-lupad pa karon mga ka-angel ug naka-standby na sa ilang tugpahanan. Aron sa paghatod sa mga presko nga mga balita aron ang katawhan sa barangay Tablon masayod sa panghitabo. Labi na sa ato ang unang lokal nga balita mga ka-angel. Patay ang isang inihilalang miyembro ng Dawla Islamia habang arestado ang nadalawang iba na matapos maengkwentro ang mga sundalo sa bayan ng Sharif Saidona, Mustafa, Maguindanao noong Sabado. Sa panig ng isa pang militar, isang sundalo rin ang nasugatan sa labanan at kasalukuyang ginagamot na sa hospital. Ayon kay 33rd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Benjamin Cadiente, nakatanggap kasi ng ulat ang militar hinggil sa umano'y presensya ng mga terorista sa Maya Barangay na Bundas bandang alas 8 ng umaga. Sinabi ni Cadiente, pinaputukan umano ang mga hinalalang na terorista ng mga sundalo. Dahilan na para paputukan din ito.
ang mga armado nga terorista. Nakuha sa mga sospek ang isang M114 rifle at 2 improvised explosive device. Nakatakda namang sampahan ng kaso ang 2 nahuling terorista habang na-turn over na rin ang bangkay ng nasawing terorista. Pinuri naman ni 6th ID at GTF Central Commander Major General Jobimax Uy ang matagumpay na operasyon ng 33rd IV. Binigyan din ni Uy na nabukas at handa ang pamahalaan na tumanggap ng mga rebuilding na isumuko at magbagong buhay. Muna mga ka-Angel, ang atuang balita alang sa balitang lokal. Direta mga ka-Angel sa balita ni Efren. Ato sang aninagon mga ka-Angel unsa kini ang balita. Okay, friend, sa imuhang mga balita diya. Pasok. Efren. Friend? Anyos, taga Davao City ang gingon nga drug lord nasikop sa police station sa Lumbia og napalitan balor og 1,000 pesos by bus money. Nakuhaan pa og 2 ka pakite kantidad og 8,600 pesos. Kini si Geraldine ang niabas lang sa iyang uyab nga taga Lumbia na apil kay sa akto nga read na aman siya diha. Ang duha gikasuhan na karon adlaw sa 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act. Sila ang balita. Duha ka managsuon sikop sa Pidia Region 10. Karong lang alas 2 sa hapon ang takna. Sa San Juan, Lapasan. Kini si Nel Amante napalitan og shabu matud pa balor og 1,000 pesos og nakuhaan pa og 2 ka sasi nga shabu matud pa balor og 5,000 pesos. Ang kantidad kini si Adrian Amante mo mamuhatay og computer cable og sa iyang giasoy nga wala gid sa ilabot ani nga kalihukan sa iyang igsoon. So naapi lang siya kay sa ilamang shop si sila gired. Og batod pa ni Kagawad Bustamante si Adrian wala gay labot ani nga mga shabu dinhi sa Lapasan bisan tag kapulo siya ipa-drug test. Ang PDEA karon naghimo na og nakang para masulod sa bilangguan kining duha ka managsuon. Kini si Efren Silucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Efren Silucia alang sa imuhang balita. Kalabot usab mga ka-Angel ni adtong mga magtiayon manag-uyab. Manag-uyab din mga ka-Angel sikop kini sa drug by bust operation. Atong miagi nga mga adlaw sa tuwa nga balita mga ka-Angel no, manag-uyab gyapon kini. Ingan lang kining babae nga si Linda Inday. Sikop usab sa kwerpo sa kapulisan. Human kini mga ka-Angel ang mao nga buyer poster nagpaila nga usa ka poster og buyer. Pero usama ni ka pulis mga ka-Angel, wala damhas, swerte kining mga duha ka mga dinakpan balhog sa bilangguan. Direta mga ka-Angel sa tuang hamtang nga nagpadayon para mga ka-Angel ang mga local reporters. Ato sa nga basahon mga ka-Angel ang balita sa nasyonal.
Naniniwala ang Okta Research Group na ang pagpapatupad muli ng NCR Plaza Bubble sa Metro Manila at karatig probinsya ay malaking tulong para maproteksyonan ang mga lugar sa pagkalat ng COVID-19 na Delta variant habang patuloy na nakabukas ang ekonomiya. Una na nga nagbabala ang Department of Health kung DOH sa posibleng pagtaas ng local cases sa COVID variant na unang naiulat sa bansang India. Ayon kay Okta Research sa fellow Guido David, ang idea ng bubbles ay makaiwas para kumalat pa ang Delta variant dahil magiging limitado ang galaw na para lamang doon sa mga essential travels. Sinabi ni David, kapag may bubble, protektado ang nasa loob ng NCR Plus at hindi ito maepektuhan mula sa labas at patuloy ang ekonomiya. Kapag umiral ang bubble, ang mga bata ay mahigpit na pinagbabawal na lumabas ng bahay dahil ang Delta variant ay maaring makapagdulot ng long-term effects of COVID-19 sa mga kabataan. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Okta Research sa ilang mga lugar gaya ng Mariveles sa Bataan at Lawag City sa Ilocos Norte na nakapagtala na pagtaas ng COVID-19 cases. Binigyan diin ni David na dapat maging proactive at huwag nang hintayin na magkaroon pa ng surge ng COVID-19 cases saka lamang mag-react at rumisponde. Mukha na mga ka-angel ang tuang balita sa nasudnon. Dirita mga ka-angel ato sang aninagon karon, ilabi na naka-standby karon mga ka-angel ang ato chief of reporter ato sa karong dawaton, Angel Tong. Alang sa imong mga balita diya, pasok. Yes, Angel Ryan samad sa ulo og bunog sa kalawasan ang nahiagawan sa usat ka babae nga nagpakitabang kaning sa buhatan sa kapulisan sa Police Station Agora. Uban siya di kulata sa iyang kapuyo sa way igong rason o sinundan. Ang reklamante nga si Pirisa Balbuena, 34 anyos, kinig presidente kani sa lapas oron lapasan sirad sa Cagayan de Oro. Kinsa ang maong responsable usab sa pagpangulata nga si Jupiter Amantes, tuling 42 anyos, kinig presidente usab sa nasoy nga rin. Kini maoy nangulata sa iyang kapuyo nga babae nga si Pilisa subay usab sa atong nasaran. Ngadto ni Pilisa kini ang iyang banad kung kalibhen mo inom kini siya sa ilang nga makahubog. May hinindan sa ilang panaglalis o niresulta kini sa pangulata kanya. Birson usab sa asawa dili lamang kay kausalaman higayon nga kini siya nga tagamtaman niya nga dili sige kundi kung nilata kini experni sa iya, busa nawa nito magkagwanta atong higayon ha. Nireport kani sa kapulisan sa buhatan, aron usab report sa kalabot sa iyang kapuyo nga hagtod karon sige lang yapon pangulata kaniya og abisuhan usab kani siya sa kapulisan nga magpamedikal kani. Kay gumitan siya mga samad nga nakaton aron sab support sa kaso nga ipahamtang batok sa iyang bana o gidusok na sab kini ang kaso sa Barangay Lupon o sa lugar pausab nga disposisyon. Samtang sa lain bahin usab, sa report usab na itong nakuha kalambigitan kani sa 38 anyos nga bana nga ikabudyag naghikog. Patay ang naabdan na lang sa kasalinganan ang usag kalalaki human kini nakita nga nagbitay sa punuan sa banda gamit ang hikot sa liog ni kung pisi o dali usab kining girespondihan usab sa tropa sa kapulisan sa pagpangulo usab ni Police Sergeant Gerson Buha kung istalyara kung police station sa Bulwa o dito wala na kini maghihop kining biktima. Birson usab sa maong asawa ni ini nga kining iyang bana nga maila usab sa palalan nga si Jason Basinta 38 anyos kini ninyo presidente kani sa Sun Pahit Purok Nede karaanan kanituhan syudad sa Cagayan de Oro. Nagkuyog pa kini ang iyang bana sa mga barkada o nagtagay-tagay pa atong higay na o wala usab makasoy kalabot sa problema sa ilang pamilya. Kay matod pa man mahilungin kini ang iyang bana nga biktima kung kumpiyansa usab ang iyang asawa o banggit usab ng asawa na siya na tulog atong higay na sa pikas niya na iyang inahan. Apan ang iyang bana gipasagdan nga naginusara kini
diya sa ilang tinianan apan sa pagkabuntag dalawang mga silingan na lang nagtrabaho nga ang iyang bana nagbitay na nga nagbitay sa punuan sa bangga ang maong biktima og sa puno di kabutyang usab sa pagkutlo usab sa mga balita ila sa telebisyon ang maong bana walay lain travel free kundi lamang ang pagsikot lang sa iyang lihog sa maong biktima sa karon naa na karon sa Bulyusos ang patay nga lawas aron usab kini taga Balsamaron o tagadalhin sa iyang kulianan. Mga patong report na nakuha. Angel Tong. Yes. Angel Tong. Yes. Unsa ba hinungdan ang anong naghikog mga kini nga bana? Wala gi kabutyag ang hinundan ani kay asi usab sa asawa na mahilumod magkadi ang bana. Basin depressed ka, no? Depressed ka hinungdan? Posibilidad? Oo. Naguhul siguro ni siya. Labi lang isip ko karon. Nawad na sa siya o kay gayunan kay na may trabaho karon nga mga panahon agod. Sa na kumpiyansa ay taon kini iyang kuan kay wala man sad mong ingon nga kini iyang bana nga mangulata kaniya kun dili kung iya lang kaingon nga butan man iyang bana pero ngatong higayuna dito lang siya sa iyang ginahanap tong tungurang iyang asawa ang iyang bana dito sa iyang panimalay apan pagkabuntag na lang pero sa atong nasairan sa gabi kini nitabo apan hibawan kini mga alas 10 na kapin kulang sa kabuntagon kung kagalina ang napatay na ang lawas sa maong iyang bana. Angel Tong, before pa namatay ang kini maong bana, naaba sila namatikdan sa asawa nga mga pabilin-bilin ngadto sa iyang bana? Mao ka na karon ang pangutana kay ang kasulti sa iyang asawa wala may lain kundi wala gayud ang nagpabilin ang iyang bana sa sulti na lang gamay kay dili man usab sila di kabutyag nga matud na mag-away. Kato naman lang ang igayuna nga murag naa siya gihuna-huna sa iyang bana nga wagi sa niya ikasulti ngadto sa iyang asawa. Okay, sige Angel Tong. Final report. Mao tong atong nahipos nga report kalimbigitan karon kay dili lamang kini lang ang pagsikog karon nga mga panahon na kun dili halos kada semana duha tulo ang magikog ingon man usab kalimbigitan gid karon sa mga kalalakinan ang magpakamatay kay gikabutyag sa uban yawa kuno sila matarbaho na wala na sila makita kinitaan mo sa na-depress na intawon ang mga hunahuna sa mga kalalakinan ug ingon mo sa mga bana karon nga mga panahon na. Oh, sige. Mo patong report ko nga di ka na lang sa kung nahibutanan ako si Angel tutong sa bas na report live sa Angel Broadcasting News live. Okay, salamat Angel Tong alang sa imuhang balita. Kalabot ito mga ka-Angel no, gikaingon pa nga paghikog kato sa usa ka bana. No, mauli kini mga ka-Angel kining gitawag depressed, pinaka worst kini nga dili man ni sakit mga ka-Angel kun dili na siya matambalan, it can lead us to death mga ka-Angel. Oh, hilom mo na kay kadiha. Kining depressed dili ni siya muila mga ka-Angel, dato ka, pobre, guwapo, pangit, okay, tambok o niwang. Basta maigo ka ding depressed sa mga ka-Angel, kung naa kay weakness diha, okay, sigurado dyo ka mga ka-Angel, kung dili ini madala, kung di ka kabalo mo control, ni ining depression, okay, sigurado mga ka-Angel, it can lead us to death mga ka-Angel. Okay, salamat kayo. Okay, labi na mga ka-Angel, no? Naka-standby karon ang ato ang usa nato ka mga reporters mga ka-Angel. Si Angel Dros Sanoria ato sa kaninagon karon mga ka-Angel unsa kini ang mga balita karong mga nasigpaw. Labi na may kalambigitan kini mga ka-Angel sa tropiko, presyo sa mga palitonon, ilabi na nini nga panahon sa isikyo. So, dili na to dawaton, dili na to dugayon mga ka-Angel. Ato na nga dawaton karon kay nagkisikisi na ni si Angel Dros Sanoria. Okay, Angel Drew, alang sa imo nga mga balita. Pasok! Yes, no, particular diri sa merkado karo mga panahon na kaya na to nga monitor. Labi na diri sa palibot. O sa dili pagid adto kita madto sa sulod sa mga merkado aron maninaw na to ang mga presyo karon nga palaliton man paman sa gitawag nga lockdown karon no. Nagpapili pagyapon ang presyo diri sa isda nga kutob, nagpapili pagyapon sa 160 to 180. Ang mga panahon na o ang tilapia nagpabilib pagyapon sa 100 to 120 ang matag kilo, bangus 220 na 200,
burot, no, sinito nga burot. Nagpo ni siya tag 200 ang matag kilo. O pinaka gwapo nga barato karon mga kabaw-kabaw. 50 o 100 ang matag kilo. Kana kay paborito na ko na Dro. Yes, ato magdala ta karon dia. Wa ta karon di ato ni silawon karon. Okay, lamay kina. No, okay kaya ni. Sining tamban pud karon pabili pero pula-pula nagmata. Oh, pag 70 ang matag kilo para mga panahon na. Gubikan mo siguro sa taas nga presyo karon kay medyo tungod kay na kami nga bagyo. Wa sila nanagat sa gahapon kay nahadok sa bagyo. Yung bagyo nga Fabian. Gahi pa kay sa lukot nga nalukot. O karon na nagali ang atong bagyo karon sa Sidrog Bay sa Luzon. Alayo pa nga na ato daga mo kadlaw pero kung hangin mulupad kilala sa minuto. Pinakataas nga 1 hour, 2 hours. Pero dili pa na mabot pero magito rawati gyapon diga sa mga kadaplinan na may gitawag ayuhoy sa mga kanginan. Pero dili pa nato ito siguro. Anam-nam niya po sa mga ka-angel. Ato ang pong bahog-bahogan. Ang ato nga gitawag panglawas para dili sa mga isahan. Kaya gitawag nga makalilisa nga mga problema. Problema pa ato nga kalibutan. Atong nasod. So, problema po ta. So, ato nang ayudahan sama sa gitawag pagkaon sa karne nga baka. Karne nga baka. 350 ang matagkilo. Karne nga baboy. Unod. 300 ang matagkilo. Ay, nindot kayo. Pero mga panahon na muna itong nasagap nga mga presyo lugar sa isda o ngadto sa karne. Muambag ta sa karning manok. Nindot kayo ng karning manok. Diman kayo sa ito karon. Ang karning manok nagpabili pagyapon sa 195 ang matagkilo. Sibok na siya. O katong mga assorted na dayon, pako ngadto sa 170 o 165 ang matagkilo pero mga panahon na. Mao na ito na-update diri sa Agora Market karon mga panahon na. Kita na ito diri ang gitawag nga ang minus ang nangabli sa mga pwesto nga gitawag nga mga essential mga po ni diri pero tungod kuno sa akong nabi so sa nga mingaw daw kayo o gumikan kay lockdown di ta karon ang mopalit siguro sa kabuok o nga ato sa bawon hantod na hapon kay kabalo biya ka karon nga wala kay ayuda sa ato nga mga kauluhan ambot yung naa sa ni ulo diya pero wala kay ayuda karon nga mga panahon na. Angel Dro. Yes. Kanang na diha dapit sa maong area sa mong lokasyon, do na ba imo nakita nga mga naglaroy-laroy karon nga mga katawhan taliwala karon na sa atong kahimtang karon nga isikyo? Yes, no, atong nakita po diri. Nga ni surod laroy padulong sa gitawag merkado kay mamalingki man pero kanang maglakaw-lakaw na tay makita diri pero bura man sila o gitawag mga kanang lumalabay ra pero dili daghan pipila maihap lang kani didto sa side sa south nga side dili sa east nga side ng pauli kay ang ilang lakaw diretso man so kung diri sa merkado igawas diretso na sa ilang balay kay karon nga orasa tingluto na gid karon Angel Ryan kay gasawp na gaiyong na kangit alas 4 kape na hapit ng alas 5 pag tungtong sa alas 5 kupad na karon mga panahon na kabalo nga lockdown karon. Doon na ba'y presensya karon Dro sa mga kapolisan mga kasandaluhan diha sa maong area sa mga corner nga bahin? Yes, kini palibot sa gitawag na to nga Market City. Naa diri ang gitawag nga to mga napi traffic enforcer diri nga south nga bahin o diri pod sa east nga bahin napo diri ang atong kapulisan no kay niyaman diri ang ilang quarter. So sa second floor sa gitawag nga merkado sa Agora. Second floor na dapit sa bus terminal naaman diha tuwa po dito ang ato mga presensya. So ato mga pulis, lain kining pulis nga mosulod sa merkado. Mangita og kanang dakponon, dakpon Pero ipangita nila ang sistema. Kung nakuha ba sa mga kaisuunan nato, ang mga ka-engine nato ang protocol. Ay nabago sa merkado kay Angel Ryan nga maghalo sila mag-abot ng naong pangutanan sa presyo sa ila ning isda man ila estilo muna gabantayan sa ato otoridad nga dili masama sa ginana kay
ka makalitay ka sa gitawag nga sakit nga makalilisan nga din ang kaduha na kuan Delta variant. Delta variant mo ko gibayaran na lugadaan pero wa pa matakde ko ban impas ni bahaw ni. Mo na ikaw do, Dro, sa paglakaw-lakaw, Dro. Paggamay mo, pag-ingat ka sa mong kagalingon. Yes, tambon kita kung napata sa live karon ya man ta sa streamer na to. Wala ta nagtambon pero diri sa ako nagmask ko dili maila nga si Pedro Sanoria ni kay nagtambon mo sa tungnaw. So, dili so ka ma-identify nga ikaw si Angel Dro Sanoria. O dili ta ma-identify kay nga naman nagmask man ta nya nakabunot pa ta ning t-shirt. Pulba pa yan na to ani sulong ta sa daghang ko kagubatan pero sunod na atong gibuhat protection sa atong panglawas kay lisod na kayo lisod pang panahon lisod kayo magkasakit ta mga kaigil labi na ka na masakit anang subak mo makalinis lang ang sakit mo ko mariasis mo na atong nakita nga kuan diri status ang atong mga kapulisan padayon pagyapon naga-probing gasuroy-suroy di sa matag kanto makita ang kay mag-abot ng security kanang gitawag nga police puti o t-shirt na police na blue ang color sa ilang sinina muna gitawag nga mga security bantay gyapon ni diri so padayon gyapon sila sa pagmonitor kay uban mo dili mo patuod security labi na mga badlongon pod agapog violator para gyapon sa kuan ba para gitawag korupsyon na gyapon magpabadlong. So, mo na itong nakuha. Minus ba, Dro, ang mga sakinan karon nga nagbiyahe or igo-igo lang? Sa mga nakita na to ang karon ang palibot murag hungaw ang kayo pagbuka gumikan kay rila sikad akay gining bike mura man nag-agi motor o nga po sila nga sakyanan nga pagpasahero na imo labay every 1 hour isa so medyo haguka gid sa karon mga panahon na napoy bus mo labay kanang pundol nga bus ba gagmay dili sa dako na may dagko nga bus Minibus minibus o pundol ang tawag ana klaro man ginato diri pundol okay, grabe po di mga terminology nimo ha pundol so mura na maagi every 1 or 2 hours asa mo labay karon hapon-hapon man basig mga kuan kita na to ni karon sa Luyo kay diri magugo sa isting nga bahin dito sa south dito sila pang agi tuyok sulod sa ilang longga no kanang terminal. Okay. Yes no atong nakita po nanginaw na to atong palangitan murag pulis maot ang naw no. Wala na makita ang adlaw bisag to alas 5 pa. Pero makita na to nga gitabunan sa pagga nga panganod. Murag makita na to sa karon. Makita lang sa kanang adlaw ang panganod. So wala ka na igo lugar sa adlaw kay gitabunan sa panganod. Kay karon mga panahon na kita na ko sa unahan nga maotong gitawag nga bagyong Fabian kusog kuno kayo pero anong kamatan ka nga magluto na ka delikado kayo pero atong advice na sa mga ka-angel ay din mo kalibot pag dalas higtot payong kung makatabang protection sa itong pangawas hindi ka masakit hindi ka ito sa mga sakit kaya dako ka nga problema karon kung sakit ka kaya apiki ang atong panahon makanato na ko ang report gikan sa itong location ako si Patrol Agent Pedro Sanoria nag-report live sa Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Dro Sanoria. Ilabi na mga ka-Angelo sa kahimtang sa tuwa nga panahon. O paghulag may usaba diri sa tropiko, kahimtang upunsab sa mga palitonon sa tuwa nga merkado sa Agora mga ka-Angel. Gikaigon pa mga ka-Angel no nga medyo mingaw pa. Mingaw pa mga ka-Angel ang mga salakyan nga nagraroy-laroy karon nga mga panahon na tungod sa gipatuman nga ECQ mga ka-Angel. Muna kung naamoy mga importanteng lakaw lang mo pero dapat lang mo-follow ta sa headlock protocol. Pero pag wala importante nga lakaw, mahimo standby lang mo mga ka-Angel diha lang mo sa inyong panimalay. Kikon pang ni Digong base na apay mga lugar sa inyong balay nga wala pa ninyo maadtui. Hala adtuin ninyo mga ka-Angel. Kaya base na apay mga area nga wala maadtuin ninyo, adtuin na lang na ninyo. Okay, darita mga ka-Angel sa tuwang balita. Balita sa gawas sa nasod. Nagpataw ng panibagong sanksyon ang Estados Unidos laban sa 7 mga Chinese officials dahil sa pinatupad na crackdown sa mga democracy movement sa Hong Kong. Ang sanksyon ng inathala ng US Treasury Department ay nakatuon sa mga personalidad sa Hong Kong liaison office ng China.
na ginamit umano ng Beijing upang ipatupad ang mga polisiya sa China sa territory. Ang 7 katao na dinagdag ng Amerika sa mga tinaguriang Special Designated Nationals ay ang mga pangalang Qin Dong, He Jing, Lu Chinin, Si Hong, Tan Chinyo, Jiang Chanping at Yan Zhonghua. Lahat ay mga deputy directors ng liaison office. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, ang naturang mga Chinese officials sa noong nakalipas na taon ay nasa likod ng pag-atake sa mga demokratikong institusyon, pag-impluwensya sa halalan at pag-aristo sa libo-libong mga kritiko. Okay, dirita mga ka-Angela sa balita sa sports. Ato sa kaninago na mga ka-Angel, ang balita sa sports mga ka-Angel sa uluhan ni Ricky Real, gikaingon pa miyembro daw ng Gila Squad maglalaro sa US Pro League. Ato nga dawaton ang report karon ni Ricky Tadillo Real. Ate Angel Rick, sa imuhang mga report, pasok. Okay, ano na pagkatapos sa pagbatang report, ikan sa batang sports, membro ng Gilas Squad maglalaro na sa US Pro League. Inanunsyo ng bagong profesional na liga ng United States na Overtime Elite ang paglagda sa Kansas level office. Dating membro ng Gilas Philippines Squad sa Tanzania de Manila University sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ang Overtime Elite ay isang liga na nagbibigay ng year-round development program sa ilalim ng world-class coaching na may kakaisa-iba sa sports science at performance technologies gamit ang top-notch facilities at professional academic program na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapaangat ng kakayahan ng isang manlalaro bilang profesional. Bawat manlalaro ay nakatakdang na tumanggap ng minimum na sahod na $100 habang bibigyan sila ng karapatan sa OTE na humanap sa sarili nilang mga sponsor. Huwag mo ko nakuha nga balita karong hapon alang sa Balitang Sports, ini si Angel Patro Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Angel Rica sa imuhang mga balita. Dinita mga ka-Angel sa ikaduhang balita nga sports. Hidilin last Olympic lalaban muli sa medalya para sa Pilipinas. Kinumpirma ni samahan ng weightlifting ng Pilipinas sa WP President Monico Puentevilla na ngayong linggo darating din ng Japan ang dalawang pambato ng Pilipinas ng weightlifting na si dating Rio Olympic silver medalist Hidilyn Diaz at Elrin Ando. Si Hidilyn ay manggagaling ng Malaysia na mahigit isang taon na rin nagtitraining. Ay diretso mula sa Pilipinas bago lumipad patungong Tokyo. Habang si Ando naman ay nagmumula dito sa Pilipinas. Ayon kay Puentevilla, bagamat malaki ang tsansa ngayon ni Diaz na muling makasungkit ng medalya, hindi lang niya sigurado kung sa gold, silver o bronze. Pero inasahan daw niya na babandera si Diaz lalo na sa matagal na rin itong sumabak sa Olimpiada. Aniya kung handa-handa na raw si Hidilyn at 30 o maging ang mga kalaban ay matindi rin namang mga dinadaarang training. Ang China rin daw ang pinakamahigpit na kalaban ng China sa larangan na ito. Tulad ng batang na si Ando, 22 years old, meron pang dalawang magaling na upcoming weightlifter ng Pilipinas na maaring magmana sa pagiging reyna ni Hidilyn sa mga susunod na Olympics. Samantala, sina Puentevilla ay susunod namang tutungo ng Japan sa Miyerkules. At ato sa aninagon karon na mga ka-Angel ang balita karon sa Pag-asa. Naka-standby karon na mga ka-Angel si Ma'am Catherine Asunto sa Pag-asa Mulugan, El Salvador. Atong dabaton Ma'am Catherine, maayong hapon. Live ta karon sa Angel Broadcasting. Yes, maayong hapon sir, maayong hapon sa mga suking bignaw. At based sa ginamonitor natin ng mga weather system,
Si Severe Tropical Storm Fabian, as of kaganina, alas 3 sa hapon, na siya sa 1,075 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Na siya maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near sa center, less than at 216 kilometers per hour. Then, almost stationary or halos wala siya move. So, naputay lain nga weather system nga gi-monitor na sa gawa sa PAR. Si Tropical Storm Sempaka, as of kaganina sa alas 3 sa hapon, na siya sa 930 kilometers west sa extreme northern Luzon. Na siya maximum sustained winds na 75 kilometers per hour near sa center, na up to 90 kilometers per hour, then pa northwestward yung direction. Then so far hinay. So in terms sa mga pag-ulan, kining duha ka weather system dili siya directly naka-apekto diri sa atong nasod, pero gina-enhance o ginapakusog niya ang habagat or southwest monsoon na mao may prevailing nga weather system nga naka-apekto sa Cebu Province sa atong nasod. So diri sa Mindanao kita makasanati sa padalag sa pagdag-o mga dali sa mapanganuron nga kalangitan nga nay chances sa mga pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa habagat or southwest monsoon. Hinaingatan sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpang direksyon ug hapsay nga dali sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan. Temperature range na to 24 to 32 degrees Celsius. Then ato mga advisories gina-post nato sa Facebook, i-search lang nato Mindanao BRSD napod sa atong website. Philippine Standard Time 4:47 sa hapon, kini si Kasay na sunto sa DOST pag-atang lugan may hapon. Okay, daghang salamat Ma'am Catherine alang sa imuhang update sa pag-asa. Okay, dirita mga ka-angel, padayon kita sa atong balita. Agi kaingon pa mga ka-angel ni Ma'am Catherine sa pag-asa, no, doon na po'y nasiplatan ng mga weather disturbance mga ka-angel na sunod sa FARA, Philippine Area of Responsibility. Sa to letter C man tingali to, sa baka to S man tingali to. Wala na akong maklaro kay mga ka-angel. Dirita sa balita nga showbiz sa mga ka-angel. Deny nor confirm pa rin si Juliana Gomez mahigit kalahating taon na mula nang maging usap-usapan na may romantic relationship sila ng national athlete na si Miggy Buenavista. Ito ay sa kabila ng napapadalas na pagpost nito sa mga larawan ni Miggy na pinakabago na yaong kulang na lake adventure bagamat kasama ang ilang kaibigan. Siksing-siksi ang unika iha ni na Ormoc City Mayor Richard Gomez at Leyte 4th District Representative Lucy Torres Gomez sa suot ng two-piece orange swimsuit habang naka-holding hands si Miggy nang tumalon sa Lake Danao sa Ormoc. Mayroon din siya nga larawan ng bouquet of flowers na tila bigay ni Bautista sa kanya. Nirepost ni Miggy sa kanyang Instagram stories ang larawan ni Juliana pero wala siya nga naibigay na kapsyon. Kapwa membro ng Roamers Lovebirds ng Philippine Fencing Association kung saan si Guma mismo ang head coach. Taong 2018 nang maging membro si Miggy sa Philippine Fencing Team. Si Miggy ay parehong taon din na nakasungkit ng gold medal na individual sa Juniors EP competition ng Philippine National Juniors ng Kadets Fencing Championship. Nanalo naman siya sa bronze medal ng U17 Division ng National Swiss Cadets Competition na ginaganap sa Switzerland. Kung maalala, kasabay ng pagtungtong sa edad ng 20 noong nakaraang taon ay panay naman ang post ng unika iha ni na Richard at Lucy sa kanya pambihirang sexy photos. Oras karon ng mga ka-angel, alas 4:51 na. At ang mga ka-angela sa tuang pagbalik. Standby!
Okay, balik na mga ka-angel lang sa tuang balita. Oras karon alas 4:52 na sa hapon. Dito mga ka-angel sa katapusang bolalyada sa tuang balita. Balitang espesyal, isang pamilya sa Bangladesh ipinanganak na walang fingerprint. Dahil sa makabagong teknolohiya, ang ating fingerprints ay mahalaga dahil ginamit itong biometric data para sa mga government ID at gadget tulad ng smartphone. Kaya isang pamilya sa Bangladesh na hindi nakasabay sa mabilis na takbo ng panahon dahil ipinanganak siya na walang fingerprints. Sa unang henerasyon pa lamang ng pamilya Sarker, ang mga kalalakihan sa kanilang angkan ay ipinanganak na walang fingerprints. Hindi ito naging malaking problema sa kanilang pamilya. Noon ngunit ngayon ay isa nitong malaking pagsubok. Ayon kay Amal Sarker, hindi siya na makakuha ng driver's license at hindi pa niya nakaranasang makalabas ng kanilang bansa dahil wala siyang passport. Ang pagkakaroon din ng sariling SIM card ay imposible para sa kanya at kapatid na lalaki dahil kailangan ng biometric data upang magkaroon ng sariling cellphone numbers ng Bangladesh. Nagpatingin sa isang dermatologist si Amal at natuklasan niya na siya ay isa pang kalalakihan sa kanyang pamilya ay may kondisyon na adermatologpia. Ang adermatologpia ay isang kakaiba at namamanang kondisyon kung saan hindi nagkakaroon ng fingerprint at footprints ng isang tao. Sa sobrang pagkakaiba nito noong 2007, lamang ito natuklasan ng Swiss dermatologist na si Peter Aitin. Sa kasalukuyan, idinulog na sa pamilya Sarker ang kanilang kondisyon sa mga kinaukulan ng National Identity Card Department. At may posibilidad na ang gamiting biometric data nila ay kanilang mga retina sa halip sa mga kanilang mga fingerprint. Muna mga ka-angel, ang ito ang balitang espesyal. Grabe naman mga ka-angel ba? Unsang ito nga sakit? Adermatologpia. Adermatologpia ang sakit mga ka-angel. Kanang mawala ang imuhang fingerprint sa imong kamot o imong mga footprints mga ka-angel. Amo din ang sakit mga ka-angel. Kung atong tanaw ng atong mga cubal, ay grabe pa cubal. Okay, ato sang great mga ka-angel si December 29. Hello kuya, watching from Kuwait. Shout out ni. Kinsa ka na mag-ipa-shout out? Nadiri ka rin sa tungat mo bangam. Siya Papa Rose. Shout out daw Papa Rose. Okay na, nakway-kaway na siya karon. Isa pa'y gusto niya magpa-shout out. Ala sige, samtang wala pa mahurot itong oras, larga bola. Pagbili na mga mensahe mga ka-angel, kaya ito ka nang pagkabasaho na karon. Sa dili pagkatamo extra. Muna itong sakit ng mga ka-angel ba, kining gitawag nga adelapilopia man ito, kapag kawala sa fingerprint ng mga ka-angel. Doon na po yung mga ka-angel, ganahan nga wala fingerprint tungod kay dili sila matrace. Panahon na sa mga crime, di ba, kinahanglan mga fingerprint na kay idot-duot man na sa kamot, ay idot-duot man na ang katumura ba tog ink mga ka-angel para i-fingerprint ka dito. Para na kay records mga ka-angel. Tamark pa, tamark mga ka-angel, tamark. Nauban po malipay kay wala ay salamat. Mawalan tadi akong kubal ba sa una ko pagkawala sa akong kubal kining mga fingerprint diri para panahon ay mga kasalikan sa maning mga gambuhat o mga dili nga maayos sa to katiling bam. Picture lang siya pero wala sa fingerprint. Tatanong saon kini mga ka-angel kini nasod sa Bangladesh. Gipanganak daw nga walay fingerprint. Nagbiso din taon mga ka-angel kay diri sa ato ang panahon karon sa atong henerasyon. Siyempre, kung sa dito sa nasod, magkuha kag cellphone, i-registered na ang imuhang number sa national ID system. Dayon, ibutang na ang imong phone number mga ka-angel. So, siyempre, data. Pero gikaingon pa dito mga ka-angel nga pagitaan daw kini kag pamaagi mga ka-angel kini si sa Swedish dermatologist na si Peter Aitin. Na pwede daw gamitin instead ang fingerprint or biometric or kini tawag nga footprint
Irish na lang mga ka-angel ang gamiton. Okay gyapon kaayo no. Okay, diri ta mga ka-angel. Okay, paalala lang mga ka-angel sa dili pa ta maghuman sa tuang bulalyada sa itong mga balita. Diri sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Pahinomdom lang mga ka-angel no, taman sa July 31. Ang ato ang ECQ mga ka-angel, kini gibugna tungod kay nagkataas mga ka-angel ang ihapa sa tuang COVID rate mga ka-angel diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dili lang sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-angel, apil na ang Hingoog City o uban nga mga nauban nga mga area. Giliban sa mga ka-angel, ilang ipinuktahan nga makasulod sa mga ka-angel. Atong gikaingon pa nga mga na-detect nga mga Delta variant mga ka-angel. Muna kung dili mo mahawa, kung mahimo stay at home lang sa takaron. Iwas-iwas sa mga ka-angel kay ilabi na nalisod kaayo kung mahawa ta ni ini nga Delta variant. Kung sa ka-epekto ani mga ka-angel, susama ba? Susama ba kini nga epekto sa kining gitawag nga COVID-19 mga ka-angel nga mga symptoms? Or mas worst pa ni ini mga ka-angel? Ug unsa kahay tambal ini nga virus mga ka-angel? Sa tuwang nabasa nga mga balita nga gikaingon daw mga ka-angel daw gipanghalo-halo nga mga medisina. Itong medicine mga ka-angel mao to nga mga virus, mga vaccine mga ka-angel nga gipanghalo-halo daw para paglaban para sa virus nga Delta variant. O sa mga ka-angel kung tinuod ba ni nga mga balita? Kasi sa atong nabasahan diya sa balita ipagalo-halo daw para ilaban kini mga ka-angel sa Delta variant. Pero wala pa may konkreto mga ka-angel nga statement ang ato ang mga lokal o mga nasyonal nga mga government mga ka-angel regarding niini, pero gagkagamay pa ni mga ka-angel wala ta kabalo mauna nga basin mo kalit lang kini siya og taas. Unsaon kani sila pag-detect sa Delta variant mga ka-angel? Sama ba kini nga swab test? O lahi na pod nga mga kahimana ng gamiton nini mga ka-angel? Or else i-improvise na lang kahatong machine nga duha ka bug ang medetect. Pag-detect okay, Delta variant negative, Delta variant positive, COVID-19 negative o COVID-19 positive. Para usara ang mga machine nga gamiton. Ay mo palit ang dagong mga machine na pod, billions na pod ang katirada ng mga ka-angel. Pero walay problema, ang kwarta makita ra pero ang kinabuhi dili makita mga ka-angel. Muna bisan pagpila ka billions ang gaston sa gobyerno for the sake sa humanity. Muna nga kita pod magpatuo pod ta mga ka-angel. Dili kay magtaas-taas atong mga ulo. Kaya ito pong shoutout mga ka-angel ang mga Gaisano boys. Okay, hello. Ilabi na usab kang Sammy Boy. Adiri sa Gaisano Perto mga ka-angel. Mga LIC na siya. Kining LIC mga ka-angel, line in charge. Ilabi na usab kang Bata to mga kauban dyan, daghan tag mga kauban, mga nisliboy mga ka-angel. So, dito taga nila mga ka-angel sa tuang dating ang nagtigitrabahuan ang Gaisano Puerto. Okay, sirado pa ang second floor hangtod sa fourth floor mga ka-angel sa rason tungod sa ECQ. So ang nag-abri na karon mga ka-angel nga mga mall, ang grocery ra mga ka-angel kay essential may paliton diha. Tapo diha ang wheat market mga ka-angel. So ang second floor o ang fourth floor dili magana mga essential. So mao na nga gipasirad-an ng mga ka-angel ang second floor o ngadto sa fourth floor kay dili kana mga essential nga mga butang ang kinahanglanon sa mga tawo. Kung dili ang mga pagkaon, mga basic needs sa mga ka-angel, ingon man ini mga isda, uban pang mga utan, uban pang mga prutas o mga grocery foods sa mga ka-angel. Mao na nga giabrihan lang mao ang first floor, naglangkob nini ang wet market o ang mga grocery mga ka-angel. Sa ngalan sa puwersa sa management sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, sa tuwang admin head si Ma'am Roclyn Daang. Og labi na usab mga ka-angela sa tuang news writers si Shana Sulugan. Sa tuang chief of reporters si Angel Tongski Sambas. Sa tuang mga reporters duha ka mga ka-angel nga nagalaw-kanaw kini mga ka-angel, naglupad-lupad kini mga ka-angel aron sa panay mabingwit nga mga priskong mga balita. Labi na usab kang Efrena Lucia o kay Angela Dros Sanuria. Labi usab nag-inusara nato mga ka-angel
Kining sports sa balita si Angela Rick Chadio Real. Ako di ay mga Angela, si Angela Raya na si Ricol Molo nga nakig-uban kaninyo hangtod sa usak jud ka oras. Dili lang nga sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Hangtod sa sunod higayon mga ka-Angel. Daghang salamat o dalaygon ang Diyos. Bye-bye!